Marami ang naniniwala na mahalaga ang edukasyon tungo sa hakbang tungkol sa pagkakapantay-pantay ng babae at lalaki. Kaya naman isang grupo ang nagsusulong ng edukasyon para sa mga kababaihan. Balitaan mo kami, Dina Pagibitan. Ang pinakamalaking bagay nga raw na maipapamana ng isang magulang sa kanyang mga anak ay ang edukasyon. Ito kasi ang magsisilbi niyang pasaporte sa magandang trabaho tungo sa maayos na kinabukasan. Ayon sa ilang pag-aaral sa kasalukuyan, higit na nakikilala ang mga kababaihan sa aspeto ng edukasyon sa bansa. Kalimitan kasing nakakatungtong ng sekundarya ang babae kaysa sa lalaki, na madalas ay nalululong sa mga ipinagbabawal na gamot, computer games at ilan pang social violence. Ngunit ayon kay Gabriela Party List Representative Emmy De Jesus, tagumpay man na maituturing ang paglaki ng bilang ng mga babaeng nakakapag-aral, dapat raw na higit na tingnan ang kalidad ng edukasyon na kanilang natatamasa, kung saan magiging daan sa isang magandang oportunidad sa hinaharap. Hindi pwedeng sabihin lang na ang babae ngayon ay makapangyarihan na kasi andyan na si Juana na ngayon ay nasa kongreso na, marami na. Tingnan talaga yung konteksto, no? When we speak of women's situation, dapat may bias ka doon sa majority of women. At nasaan ang majority of women? Nandoon pa rin sa peasant population natin, nandoon pa rin sa urban poor population natin, nandoon pa rin sa families of workers. Ito yung mag-gauge talaga ng situation of women. Ayon pa sa pag-aaral na ginawa noong March 20, 2013 ng National Statistics Office at ng Labor Force Survey, maging sa pagtatapos sa kolehiyo ay lamang ang bilang ng kababaihan. 24.9% ng kababaihang Pinoy ang nakakapagtapos ng kolehiyo, mas mataas kumpara sa 21.2% ng mga Pinoy na lalaki. Patunay na riyan ang pagpasok na rin ng mga kababaihan sa mga posisyong dati-rati ay dinodomina ng kalalakihan, gaya ng mga posisyon sa gobyerno. Samantala, ayon sa pag-aaral na ginawa ng Philippine Commission on Women noong 2008, nasa 90 out of 100 ang babaeng kayang sumulat at bumasa, mas mataas kaysa sa 87 out of 100 na lalaki. Nasa 69 out of 100 naman ang mga babaeng kayang makipagtalastasan o communicate ng maayos, samantalang nasa 63 out of 100 naman sa lalaki. Ito nga raw ang dahilan kaya mas maraming kababaihan din ang na-employed o nagkakaroon ng trabaho. Base over 2010 Labor Force Survey, tumaas ang bilang ng babaeng Pinoy na may trabaho. Mula sa 49.3 umakyat ito sa 49.7. Sa kabila ng issue ng underemployment sa mga kababaihan o ang mga trabahong hindi angkop sa kanilang pinag-aralan, unti-unti raw na itinutuwid ito ng mga programa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya na lamang ng Labor Department at TESDA. Maganda sana na ang pag-appreciate sa educational system ay laging forward-looking doon sa magiging role ng mga graduates sa productive role nito sa society. Si Amor Padilla, isang teacher, naniniwalang angat ang babae sa lalaki sa larangan ng pagtuturo. Women are more patient than the male teachers. Yung pagiging connected sa estudyante. Bagamat malaki ang pananagutan ng gobyerno sa pagpapalawak pa ng edukasyon at trabaho sa mga kababaihan, dapat rin na maging responsable ang bawat babae na iangat ang kanilang kakayahan. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.